Ang episode na ito ay nagsisimula sa cute na si Flame na nakatitig sa kanyang daddy, si Sejen, na may cute na ngiti. Si Sejen, nang makita ito, sa wakas ay nakuha ang sagot na ang mga corrupted entry ay laging lumulusob upang kainin siya. Si Sejen, sa kabilang banda, ay nagulat nang makita ang maliit na nilalang na nagpakilala bilang Flame. Masayang-masaya siya dahil nakakausap na niya ang kanyang master. Nagsimula siyang sumayaw ng salsa, sinasabi na ito ang pinakamaligaya niyang sandali mula nang siya ay magkamalay. Sa wakas, nakilala na niya ang kanyang daddy. Kung natutuwa ka sa maliit na nilalang na ito, pindutin ang subscribe button at mag-iwan ng like dahil malaki ang naitutulong nito sa channel. Ngayon, ipagpatuloy natin. Ngunit hindi maintindihan ni Sejen kung paano nababagay ang pangalang Flame sa isang puno ng mansanas. Higit sa lahat, paano nakakapagsalita ang mga halaman. Kung tama ang pagkakaalala niya, nagtanim siya ng puno ng mansanas at walang kinalaman ang Flame sa apoy. Si Flame naman, na hindi naiintindihan ang sinasabi ng kanyang daddy. Sa wakas, sinabi niya na inililipat niya ang kanyang kamalayan mula sa puno ng mansanas papunta sa kanyang ulo gamit ang mahiwagang kapangyarihan. Kaya ang katawang ito ay tila isang peking katawan na nilikha gamit ang mahika upang makausap ang kanyang daddy. Maaaring isipin ni Sejen na ganito iyon. Kinuha niya ang anyong ito upang magmukhang maganda sa harap ng kanyang daddy. Pagkatapos, may pag-aalalang mukha siyang nagtanong. Hindi ba nagustuhan ni Sejen ang kanyang anyo? Kung hindi niya gusto, maaari siyang magpalit ng ibang anyo. Nalungkot si Flame at nagtanong kung hindi ba gusto ni Sejen ang anyong ito. Ngunit napansin ng ating bida. Halos maiyak na si Flame at agad niyang sinabi na mukhang cute siya. At maging ang kanyang pangalan ay cute. Pagkatapos, naka-cross arms na tinanong ni Sejen si Flame na, gaya ng kanyang nabanggit, siya ay isang nagliliyab na pulang puno ng mansanas. At nabanggit din niya na gumamit siya ng mahika upang gawin ang anyong ito. Ibig sabihin, siya ay dapat malakas at kahanga-hanga, tama. Ngunit sa loob, hindi makapaniwala si Sejen na ang murang mansanas na kinain niya noon ay naging isang napakagaling na mansanas. Ngunit si Flame, na may mahiyain na mukha, ay sinabi kay Sejen na hindi siyang talagang kahanga-hanga gaya ng iniisip ni Sejen. Pagkatapos, nagsimula siyang magkwento kay Sejen kung paano siya ipinanganak. Halos 200 araw na ang nakalipas ng unang itanim ni Sejen ang buto ng mansanas. Sa wakas, sumibol siya sa ikatlong araw. Ngunit nang subukan niyang sumibol mula sa lupa, nakaramdam siya ng matinding init. Pakiramdam niya mamamatay siya sa init. Kailangan niyang mabuhay. Kaya't nagpa siyang pumailalim sa lupa. Patuloy siyang pumailalim sa lupa. Patuloy siyang pumailalim sa lupa ng napakaraming araw, walang katapusan, hanggang sa hindi na niya alam kung saan ito nagtatapos. Bigla, ang mga ugat ay umabot sa ibabaw ng isang kuweba at gumawa ng bitik sa mga bato. At natagpuan ni Flame ang isang mapagkukunan ng malinis na tubig na nagbigay ng kaunting lamig sa buto na hindi na makayanan ang init. Masayang-masaya siya nang makita ang tubig. Malamig ang tubig at napakasarap. Kaya, hanggang ngayon, nakaligtas siya salamat sa malamig na tubig na iniinom niya at nakakatagal sa init hanggang sa araw na ito. Sa walang katapusang kadiliman, siya ay nag-iisa lamang na nakaupo, naghihintay ng mga araw upang makalabas mula rito, makatanggap ng sikat ng araw, at mag-bloom bilang isang puno. Ngunit ang init ay humahadlang sa kanya. Ngunit ngayon, sa wakas, nakalabas na siya mula sa walang katapusang kadiliman at nakilala ang kanyang daddy. Kaya't siya talaga ang pinakamasaya at walang anumang pagsisisi sa kanyang buhay. Sa wakas, napagtanto ni Sejen ang kanyang pagkakamali. Nakalimutan niyang nagtanim siya ng puno ng mansanas dahil sa kaguluhan at insidenteng blue moon na nangyari noong siya ay bata pa. Una siyang nakarating sa tore at kinabukasan, sa pagkakamali, sinindihan niya ang campfire sa mismong ibabaw kung saan niya itinanim ang puno ng mansanas. Agad siyang humingi ng tawad kay Flame dahil dito. Talagang nakaramdam ng pagkakasala si Sejen, ngunit hindi nagalit si Flame. Sinabi niya kay Sejen na ang ginawa niya ay nagpalakas sa kanya sa halip. Kaya't hindi na kailangang mag-alala si Sejen. At ngayon, kaya na niyang gumawa ng fire magic. Sa susunod na sandali, excited na may whoosh at pagkurap ng kanyang daliri. Nagpakita siya ng apoy sa ibabaw ng maliit na sprout ng mansanas. Sinasabi niyang kaya niyang kontrolin ang halaman, tubig, lupa, at maging ang fire magic. Lahat ng ito ay salamat kay Sejen. Si Sejen, sa kabilang banda, ay nagulat nang makita na ang maliit na Flame ay talagang mahusay sa paggamit ng fire magic. Ang pagpapakita ng magic trick na ito ay isang ipinagmamalaki na sandali para kay Flame. At nagsimulang pumalakpak si Sejen sa katotohanan na ang halaman, na mahina sa apoy, ay kayang gamitin ng fire magic mismo. Nakakaakit talagang tingnan ang cute na nilalang na ito. Talagang nakakaakit at nakaka-relax para sa ating bida.
At si Flame, nang makita niyang pumapalakpak ang kanyang daddy, ay naging pinakamasaya sa kanyang buhay, habang nakatindig siya ng mataas ang dibdib. Pagkatapos, excited na ipinaalam ni Flame sa kanyang daddy na kaya niya lamang gumawa ng maliit na apoy sa ngayon. Ngunit siya ay mabilis na lalaki at tutulong sa kanyang daddy sa anumang paraan na kaya niya. Ngumiti si Sejen habang tinitingnan ang pinakabata sa kanyang pamilya sa ika-79 na palapag, ang nag-iisang Flame. At hinaplos niya ang mga petalya sa kanyang ulo ng malumanay, habang sinasabi kay Flame na siya ay nagkaroon ng matinding hirap sa ilalim ng lupa. Kaya't hindi niya kailangang magpakahirap sa labas. Gusto ni Sejen na huwag mag-alala ang puno ng mansanas ngayon, at lumaki ng malusog at masaya. Dahil kung magpakahirap siya agad pagkatapos ipanganak, maaari siyang magkasakit. Masaya si Flame na makita ang kanyang daddy na nag-aalala para sa kanya. Gusto niyang haplasan pa siya ni Sejen. Talagang nagiging emosyonal siya. At pati ang magsasaka ng tore ay sumang-ayon, sinasabing pwede niyang haplasan si Flame hanggat gusto niya. Nagsimulang isipin ni Flame. Ito ang pinakamagandang araw ng kanyang buhay bilang puno ng mansanas. Masaya siya na siya ay maging cute at magkaroon ng kasiyahan kasama ang kanyang may-ari sa parehong oras. Ngunit ang totoo, sinabi ni Flame kay Sejen ng isang maliit na kasinungalingan. Lumipat ang eksena at nakita natin na ang mga ugat ni Flame ay napakakapal na. Ang kanyang mga ugat ay patuloy na pumunta sa ilalim ng lupa hanggang umabot sa mas malalim na bahagi ng ilalim ng dagat. Halos natakpan na ng puno ang buong ika-79 na palapag kasama na ang ilalim ng dagat. Nagpasya siyang itago ito kay Sejen. Lumipat ang eksena at bumabalik tayo sa ika-39 na palapag kung saan si Taejun, na may seryosong mukha, ay tinanong si Taeo kung nasaan si Sejen dahil naghanap na siya hanggang sa ika-58 na palapag, ngunit wala siyang nakitang bakas tungkol kay Sejen doon. Maging si Dongshik ay nagsimulang maalala na sinabi ni Taeo sa kanya na nakatagpo niya si Sejen sa ika-40 na palapag. Sinabi ni Taeo na sa ika-40 na palapag, iniligtas ni Sejen ang kanyang buhay. Matagal nang nagsinungaling si Taeo kay Dongshik, ngunit hindi rin nahanap ni Dongshik si Sejen kahit saan sa ika-40 na palapag. Ngayon, nagsimulang labis na pagpawisan si Taeo, sinasabi sa matandang lalaki na nagsinungaling siya at hindi talaga niya maihayag ang lugar kung saan naroroon si Sejen dahil sa ilang mga kadahilanan. Ngunit nagtataka lang ang matandang lalaki kung bakit hindi sinasabi ni Taeo ang anuman. Pagkatapos, nagsimulang ipaliwanag ni Taejun kay Taeo na sa ngayon, si Sejen ay tumatanggap ng atensyon ng buong mundo sa kanyang tahanang mundo, ang Earth. Hindi niya alam kung gaano kahalaga si Sejen para sa Tore o sa mga tao na nakatira sa Tore, ngunit para sa Earth, si Sejen ay isang napakahalagang tao. Si Sejen ang naging pinakamahalagang tao para sa mga tao sa Earth. Muling tinanong ni Taejun kung saang palapag naroon si Sejen, kung kailangan ba niya ng tulong, at bakit hindi siya lumalabas mula sa tore. Bilang pinuno ng Hunter Association ng Republika ng Timog Korea, tinatanong niya kung nasaan si Sejen, at dapat itong sabihin ni Taeo sa kanya. Kahit na sinabi na ang lahat ng ito, hindi nagsalita si Taeo. Pagkatapos ay bahagyang yumuko si Taejun at magalang na nagtanong, hindi ba maaaring magpakita si Taeo ng kaunting kabaitan. Pati na rin nagsimulang magmakaawa si Taejun na sabihin ang tungkol kay Sejen dahil ito ay napakahalagang impormasyon. At si Taeo, nasa mahirap na kalagayan. Hindi niya masabi na si Sejen ay natigil sa ika-79 na palapag, kaya naisip niya ang isang ideya. Kumuha siya ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bag at sumigaw na kailangang pumirma si Taejun ng kontrata sa kanya. Ipinaliwanag niya na papirma siya ng kontrata, at sasabihin niya ang lahat tungkol kay Sejen, ngunit kung pipirma lamang si Taejun ng kontrata kay Taeo, na itatago ni Taejun ang lahat ng sinabi ni Taeo bilang lihim, at pag-uusapan lamang ito kay Taeo at wala ng iba. At kung sisirain niya ang kontrata, tatapusin ang buhay ni Taejun, habang sinasabi sa matandang lalaki na gumawa ng kontrata. Gusto ni Taeo na ang lahat ng mga salitang palitan nila ng pusa ay manatiling kumpidensyal, at ang matandang lalaki ay maaaring pag-usapan lamang ito sa tindero ng pusa at kay Taeo at wala ng iba. Nabigla ang matandang lalaki sa biglang pagbabago sa ugali ni Taeo, nakita niya ang seryosong mukha ni Taeo sa unang pagkakataon. Maging si Dongshik ay labis na kinakabahan sa pagdinig ng mga kondisyon ng kontrata, ngunit kalmadong sinabi ng matandang lalaki kay Dongshik na pumirma rin ito. Nagsimula silang pumasok sa isa sa mga kampong itinayo nila. Isinulat ni Dongshik ang bawat kondisyon sa piraso ng papel, at silang tatlo ay pumirma ng tama sa kontrata. Isang abiso ang lumitaw sa harapan ni Dongshik habang sinabi ng matandang lalaki kay Taeo na isusugal niya ang kanyang karangalan bilang isang mangangaso at itatago ang lahat ng maririnig at makikita sa loob ng silid bilang isang kumpletong lihim.
Ang parehong mga kondisyon ay inilapat kay Dongshik din. Sa wakas, muling tinanong ng matanda si Theo kung nasaan talaga si Sejen. Una, ipinaalam ni Theo sa parehong mga lalaki na si Sejen ay hindi talaga nasa ika-40 na palapag. Nabigla si Dongshik, ngunit nagpatuloy si Theo at ipinaliwanag na ito ay isang kasinungalingan lamang na sinabi niya kay Dongshik. Sa totoo lang, sinabi ni Sejen kay Theo na sabihin ang kwentong ito kung may magtanong tungkol sa kanya. Kaya't muling tinanong ni Dongshik si Theo kung nasaan talaga si Sejen na may gulat na mukha. Ngunit ipinaliwanag ni Theo na hindi pa rin niya masasabi ang lahat, ngunit habang itinuro ang kanyang daliri sa itaas, sinabi niya na si Sejen ay nasa isang lugar na napakataas sa tore na hindi kayang akyatin ng mga tao ng mag-isa, lalo pa ang mabuhay doon, kaya't hindi siya makakababa mula sa tore sa ngayon dahil natigil siya sa kanyang sariling misyon. Nabigla si Dongshik at ang matandang lalaki sa narinig nilang lugar, iniisip kung saan nga ba ito sa tore. Habang nagbabago ang eksena, nakikita natin ang dalawa, ang matandang lalaki at si Dongshik, na kumakaway ng pamamaalam sa tindero ng pusa. Pagkaalis ni Theo, tinanong ng nabiglang si Dongshik ang matandang lalaki kung totoo ba ang sinabi ni Theo. Sinimulan niyang sabihin sa matandang lalaki na gaano man kalakas ang isang mangangaso, mahirap umakyat sa isang tiyak na palapag gamit ang lindjen, dahil kahit pasabihin na may isang taong umabot sa ika-80 palapag, mamamatay siya agad kahit sa isang maliit na pagkakamali. Sinabi niya, hindi ko alam, na parang nawawala siya sa kakayahang umabot doon dahil hindi siya sapat na malakas, at nagtatanim si Sejen doon, na nangangahulugang napakalakas niya na walang sinuman sa palapag na iyon ang banta sa kanya, at nagawa niya ito ng mag-isa. Hindi ito kapanipaniwala. Akala ni Dongshik na maaaring nasa ika-60 na palapag si Sejen. Naisip niya na maaaring nabihag si Sejen ng ilang mga halimaw doon at naging isolated, ngunit sinabi ng matandang lalaki kay Dongshik na maaaring totoo ang sinabi ni Theo. Hindi maintindihan ng alagad ang sinasabi ng matandang lalaki, ngunit nagsimula siyang magpaliwanag na kung titingnan niya ang kamote ng sun pumpkin, mayroong isang paliwanag sa loob ng description na nagsasabing ang sinag ng araw ay nasisipsip sa pinakamataas na bahagi ng tore para lumago ang kamote na ito. Tinanong niya si Dongshik kung napansin niya rin ito. Pati si Dongshik ay sumang-ayon na nabasa niya ang ganoong bagay sa description. Muling tinanong ng matandang lalaki si Dongshik kung saan niya iniisip na ang pinakamataas na bahagi ng tore. Parang ang tanong na ito ay naghatid ng maraming kidlat sa utak ni Dongshik. Sinimulan ng matandang lalaki na sabihin sa kanyang alagad na hindi nila alam ang dahilan at kung paano. Ngunit ayon sa kanya, si Sejen ay nasa ika-79 na palapag kahit na parang katawa-tawa ito. Ngunit ito lang ang tanging conclusion na nakuha niya pagkatapos pagtagni-tagniin ang lahat ng mga impormasyon. Habang nagbabago ang eksena, nakikita natin na nangangati ang mga tainga ng ating bida habang iniisip kung sino ang nag-uusap tungkol sa kanya sa sandaling ito. Muling nagbabago ang eksena at napunta tayo sa Grainier Village, na bayan ni Theo. Tinitingnan natin ang mansyon ng Israel, ang lungsod ng Israel, at nakikita natin ang dalawang itim na pusa na nakaupo sa isang bilog na mesa. Isa sa kanila ang nagsabi sa isa pa na ayon sa kanyang impormante, ang digmaan laban sa pulang balang sa ika-67 na palapag ay tumatagal ng mas mahaba kaysa sa inaasahan. Ipinaliwanag niya na magkakaroon muli ng kakulangan sa pagkain at butil, tulad noong panahon ng dakilang taggutom mga dekada na ang nakalipas. Nagbago ang eksena at nakita natin si Oren na nagre-relax kasama ang isang babaeng pusa na tila walang pakialam sa mundo. Ngunit ang kanyang ama na si Israel ay seryoso sa negosyo, at binalaan siya na ang presyo ng mga paparating na butil ay maaaring magdoble o kahit magtriple. Na maglalagay ng malaking pasanin sa ekonomiya ng nayon. Ang matandang pasang ito, si Israel, na nakaupo sa tapat ni Oren, ay nagsabi na kung walang sapat na impormasyon, hindi masasabi kung paano maaapektuhan sila ng tore. Ngunit ang mga ingay sa likuran mula sa kalokohan ni Oren ay talagang nagpapainit ng ulo ni Israel. Sa wakas, napuno na siya at nagtanong, "Nakikinig ka ba ng maayos?" Nagulat, si Oren at ang kanyang kasamang babae ay natigilan sa sigaw na iyon. Sumagot si Oren ng may pang-aasar, "Chill, nakikinig ako sa abot ng makakaya ko." Ang babaeng pusa, na nakaramdam ng pang-iinsulto, ay nagsabing nawala na siya ng gana ngayon. Binaliwala ni Oren ang mga alalahanin ng kanyang ama tungkol sa digmaan at pera. Nagmayabang patungkol sa kanilang punong-punong kayamanan. Bumalik siya sa kanyang mapaglarong kalokohan kasama ang babaeng pusa. At hindi pinansin ang lumalalang inis ng kanyang ama. Napuno na si Israel at naglabas ng pagbabanta. Pinagbantaan niyang puputulan ang suporta kay Oren mula sa yaman ng pamilya kung hindi siya pupunta sa mga ngalakal at mag-iimbak ng pagkain.
Nayanig si Oren sa banta. Napasigaw siya ng malakas, na marahil narinig ng buong nayon. Ngunit puno pa rin ng pagmamataas. Hinamon ni Oren ang tiwala ng kanyang ama sa kanya. Ako ang dakilang Oren. Kayang-kaya kong bumili ng pagkain, sabi niya, at kinaladkad ang isang sibilyan para gawing kargador. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may nagmamanman na tusong goblin na minsan nang niloko ang ating mahal na naglalakbay na pas ang mga ngalakal. At sa ganitong paraan, nagtapos ang kabanatang ito. I-like na ang video at tulungan kaming maabot ang target na 1,000 likes ngayon. Salamat sa pagsama.